Vice ganda gustong umalis sa It's Showtime dahil stress at sino itong noontime show host ang nababalitang may sakit. Yan ang ilan sa pag-uusapan natin ngayong araw po mga kaparokya. Pero bago natin talakayin yan, syempre, magsha-shoutout po muna tayo ng ating mga masusugid na manonood sa munti po nating channel. Of course, nandiyan po si Ma'am Anita. Shoutout po kay Ma'am Anita, kay Ma'am Elizabeth Pangilinan. Of course, kay Ma'am Jeanette Encaja, kay Jane Banes, kay Corazon Manantan at kay Ma'am Irene Quiles. Maraming salamat po sa patuloy na pagtangkilik at pagsubaybay ng mga in-upload po nating video araw-araw. Sobrang na-appreciate ko po kayo mga kaparokya. So ako nga po pala si Mervin, ang tao sa likod ng YouTube channel na Kaparokya TV. And paki-subscribe po mga kaparokya ang ating munting channel. And of course, paki-follow nyo na rin ang aking mga social media, ang aking Facebook page named Mega TV and ang aking TikTok account na ang pangalan po ay Kaparokya TV. So, maraming salamat po sa inyo. Again, mga kaparokya. So mga kaparokya, umpisahan po natin ang ating talakayan or topic sa congratulatory. So kamakailan nga po mga kaparokya ay in-announce ng Eat Bulaga or binati nga po ng mga host ng Eat Bulaga. Ang isa nga po nilang host or kasama sa trabaho na si Wally Bayola sapagkat kinilala nga po ang husay ng isa nga po sa jowa po na si Wally bilang most outstanding media personality ng sa gabi ng parangal na kung saan ay umattend pa nga po personally si Wally Bayola sa event na ginanap nga po sa Pamplona, Camarines Sur. Kinilala ang husay at yung contribution binigay ni Wally Bayola sa entertainment industry ng kanyang mga kababayan sa Camarines Sur. So last Saturday ay present nga po si Wally Bayola. Kumbaga nanood nga po personal si Wally Bayola sa studio ng Eat Bulaga. At sa ngayon mga kaparokya ay naka-leave nga po si Wally Bayola na ayon niya po kay Wally ay baka makabalik daw siya 2 to 3 months. Kaya kailangan pong mag-recover ni Wally Bayola nang sa gayon ay makabalik na nga po siya sa noontime program ng iconic trio na Eat Bulaga. So again, congratulations kay Wally Bayola. Iba rin po kasi talaga ang husay ng isang Wally Bayola. Lalo na mga kaparokya, isa sa kinabiliban natin yung paiba-ibang karakter na ginawa nga po nito sa kalye serye ng Eat Bulaga. Talagang nag-shine ang pangalan ni Wally Bayola nang gampanan nito ang isa sa mga lola ng kalye serye ng Aldab. So yun nga po mga kaparokya, sino itong noontime show host ang nababalita na meron nga pong iniindang sakit. Kumbaga mga kaparokya, ito daw po ang sanhi kung bakit hindi daw po madalas makita ang female host na ito sa noontime program ng It's Showtime na si Ann Curtis. So dito makikita nyo po mga kaparokya ang larawan kung saan makikita po talaga na medyo maganga po ang leeg ni Ann Curtis. At kapag maga po ang leeg ng isang tao, ay possible na may karamdaman nga po ito sa kanyang thyroid. Pero of course, hindi pa po natin alam yan dahil ang tanging nakakaalam lang dyan ay walang iba kundi si Ann Curtis. Kumbaga, hindi po kasi vocal si Ann Curtis kung may sakit po siya o wala. Kumbaga, hindi niya naman po ina-announce, which is hindi niya naman din po talaga kailangan in-announce or i-announce. So yun nga po, ayon sa mga nag-comment or comment na makita po natin, ay naapektuhan na daw po ang mata ni Ann Curtis na kung titignan natin ay parang normal naman mga kaparokya yung mata ni Ann Curtis na ganyan naman po talaga ang laki ng mata ni Ann Curtis. Pero mga kaparokya, sa mga hindi po nakakaalam, kapag may sakit ka nga pong hyperthyroid at napabayaan nyo po, posible po talaga na lumaki ang mata ng isang pasyente na may hyperthyroid
thyroid. Marami po kasing mga sintomas na lalabas kapag meron ka pong sakit. Nangangayayat ka, madalas may diarrhea ka, ang init ng pakiramdam mo, nagpapawis ka, at kahit malakas ka kumain, ay nangangayayat ka. Bakit ko alam yun mga kaparokya? Sapagkat ang inyong lingkod niya po ay may ganyang uri ng sakit sa thyroid. Ako po ay sumasailalim sa sakit na hyperthyroid. Kaya kung titignan nyo mga kaparokya yung liig ni Ann Curtis, ay posible po talaga na may sakit po ito sa hyperthyroid. But again mga kaparokya, hindi ko po sinasabi na totoong may sakit si Ann Curtis. Kasi tanging si Ann Curtis lang ang makapagpapatunay at makakapagsabi. Pero yung sinasabi nito na ang dahilan daw po kung bakit wala po sa Ann Curtis madalas sa It's Showtime ay dahil sa iniindang sakit, hindi po totoo yun. Kasi para sa akin, based on my experience, nag-trigger po ang sakit na hyperthyroid kapag stress po sa trabaho or sa iyong ginagawa. So talagang busy lang po talaga si Ann Curtis dahil nga po hectic ang kanyang schedule. Pero yung sabihin na dahil po sa sakit na hyperthyroid ay hindi po tayo naniniwala doon. Kumbaga normal kang mamumuhay kapag nag-under ka po ng medication sa sakit na hyperthyroid. Pero of course, kailangan mo pa rin pong magpa-check up. Kumbaga yung regular check-up mo lang sa gayon ay makita kung ano na po ang iyong kondisyon. Tulad ko po mga kaparokya, every month ay nagpapa-check up po sa aking doktor. Nang sa gayon ay malaman ko po kung normal na ba ang aking sakit na hyperthyroid. So, hindi po apektado ang trabaho ni Ann Curtis kapag meron ka pong hyperthyroid na sakit. And of course, hindi rin po natin alam kung talagang may sakit nga po si Ann Curtis. Tulad ng sinabi nga po ng mga nag-comment na meron niya po itong iniindang karamdaman. Samantala mga parokya, Vice Ganda gusto nang umalis sa It's Showtime. Tama mga kaparokya, ayun nga po sa nakita po nating write-ups, ay gusto na daw pong umalis noon ni Vice Ganda sa It's Showtime dahil nga po sobrang stress. At ayon pa po kay Vice Ganda ay 5K lang or 5,000 lamang po ang kanyang sweldo kada araw nung early years niya sa It's Showtime. Sa mga hindi po nakakaalam, ang It's Showtime po, bago naging noontime show, ay pre-noontime program po ito ng ABS-CBN dahil noon po mga kaparokya ay ang Wawawi po ang noontime program ng ABS-CBN. At nung mawala nga po si Willie Villames or ang Wawawi sa ABS-CBN, ang It's Showtime po ang siyang pumalit. So grabe mga kaparokya, muntik ka na po palang lisanin ni Vice Ganda ang It's Showtime. At buti na lang mga kaparokya ay hindi niya po iniwan ang It's Showtime. Dahil asa na ba ngayon si Vice Ganda? Grabe ang taas po ng iniangat ng karir ni Vice Ganda sa tulong nga po yan ng ABS-CBN. Talagang binild up ng ABS-CBN si Vice Ganda. Kung kaya naging milyonaryo at talagang sumikat si Vice Ganda dahil nga po sa It's Showtime at sa ABS-CBN. Kaya malaki ang utang na loob ni Vice Ganda sa noontime program ng ABS-CBN na It's Showtime. Pero mga parokya, 5,000 lang ang sweldo ni Vice Ganda back in the days, yung mga early years ng It's Showtime. Naniniwala po ba kayo? Posible ba yun mga kaparokya? Well, ako, pwedeng mangyari or posible po na 5K or 5,000 lang po ang isang araw na talent fee ni Vice Ganda noon. Sapagkat hindi naman po ganun kakilala or kilala si Vice Ganda. Kumbaga nagsimula ang karir ni Vice Ganda sa It's Showtime bilang isang kurado. Hindi pa po noontime program, kumbaga hindi pa po ganyan yung approach ng It's Showtime, kundi puro pa contest lamang po yung kanilang segment. Pero nag-shine po talaga ang pangalan ni Vice Ganda sapagkat pinakita nito ang husay
bilang isang hurado. At nagbib palalo yan mga kaparokya, of course, dahil nga po sa way of comedy that he brings sa noontime program na It's Showtime. Kaya grabe, buti na lang ay pinagpatuloy at hindi umalis sa It's Showtime ni Vice Ganda. Isa rin po sa magandang halimbawa ang naging buhay ni Vice Ganda na mula sa mababa ay talagang umangat ng umangat ng umangat. Kung baga mga kaparokya ay pinaghirapan talaga ni Vice Ganda kung ano man ang meron siya ngayon. Pangalan, fame, pera, kayamanan, lahat po yan ay pinaghirapan ni Vice Ganda. Kaya maituturing natin na isa sa mabuting ehemplo o role model ang unkabogable star Vice Ganda. Maihahanay na nga po talaga siya mga kaparokya on my own perspective sa iconic trio na Tito Vic and Joey. Though malayo pa po mga kaparokya ang pwedeng tunguin para mas lumevel up pa po siya or mapantayan niya po ang noontime program or ang OG host ng Eat Bulaga na Tito Vic and Joey. Pero again mga kaparokya, makikita natin na talagang isa na nga po sa may ituturing na big star sa Philippine industry or entertainment industry, ang unkabogable star Vice Ganda. So dito na po tayo mga kaparokya, magsingat po tayo palagi. Thank you and God bless.